Magandang araw mga kapatid at mga taga-subaybay. Welcome po sa ating Simplified Sabbath School Lesson by Brother Johnson Amican. Tayo po ay nasa Lesson 5, 3rd quarter, July 25 to 31, 2026. Ito ay pinamagatang All to the Glory of God. Ang ating memory text sa linggong ito ay mababasa sa 1 Korinto Kapitulo 10. Ang talata po ay 31. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Kaya nga kung kayo'y nagsisikain o nagsisiinom o anuman ang inyong ginagawa ay gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang sentro ng mensahe sa linggong ito ay may kinalaman sa napakahalagang prinsipyo ng buhay bilang Kristiyano. Pag-aaralan natin na hindi lang ang pagsamba sa araw ng Sabat ang mahalaga, hindi lamang ang pagdalo sa iglesia, hindi lamang ang pagbabasa ng Biblia, kundi ang buong buhay natin. Itinuturo ni Apostol Pablo na ang bawat ginagawa natin, kahit ang ating mga simpleng bagay gaya ng pagkain, pag-inom, pagtatrabaho, pakikitungo sa kapwa at paggawa ng desisyon ay dapat gawin para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang nangyayari kapag tayo ay nasa loob ng simbahan. Manapa, ito ay isang pamumuhay araw-araw. Sa nakaraang linggo, pinag-aralan natin kung paano umiwas sa sexual immorality. Ngayong linggong ito naman, tatalakayin natin ang isa pang malaking panganib sa iglesia, ang idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyusan. Maring isipin ng marami, wala naman akong rebulto sa bahay. Wala naman akong sinasambang Diyos-Diyusan. Ngunit ayon sa Biblia, ang idolatry ay hindi lamang tungkol sa rebulto. Anumang bagay na inuuna natin kay Kristo ay maaaring maging ating Diyos. Maring ito ay pera, trabaho, negosyo, relasyon, kasikatan, cellphone, social media, libangan o kahit sarili nating kagustuhan. Kapag ang mga ito ang naging sentro ng ating buhay sa halip na si Kristo, nagiging anyo na rin ito ng idolatry. Narito ang dalawang bagay na dapat natin takasan. Sa aklat ng 1 Korinto, 2 beses gumamit si Pablo ng salitang tumakas. Una, mababasa natin sa 1 Korinto 6:18. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Ikalawa, 1 Korinto 10:14. Magsitakas kayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Hindi sinabi ni Pablo, labanan ninyo, kundi tumakas kayo. Opo, may mga tukso na hindi dapat pinaglalaruan. May mga kasalanan na hindi dapat sinusubukang lapitan. Ang pinakamatalinong paraan ay lumayo agad. Kagaya ni Jose sa bahay ni Potiphar, tumakbo siya palayo sa tukso. Ang pinakamahalagang prinsipyo sa dulo ng pag-aaral na ito ay ibibigay ni Pablo ang isang simpleng prinsipyo na maaaring maging gabay sa lahat ng ating mga desisyon. Kung babalikan natin ang 1 Korinto 10:31, ang sabi, anumang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Narito ang mga tanong. Ang ginagawa ko ba ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Kung ang sagot ay oo, ituloy natin. Kung ang sagot ay hindi, panahon ng baguhin natin ito. Ibig sabihin, bago tayo gumawa ng anumang desisyon, itanong natin sa ating sarili, maluluwalhati ba ang Diyos sa ginagawa ko o sa gagawin ko? Mapapalapit ba ako kay Kristo? Magiging magandang halimbawa ba ito sa iba? Kung makita ko ni Jesus, matutuwa kaya siya? Kung ang sagot ay oo, malamang ay tama
ang ating ginagawa. Subalit kung para sa iyo ang sagot ay hindi, abay huwag mo na itong ipagpatuloy. Sa linggong ito ay matututunan natin na ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang patungkol sa pagsamba tuwing Sabado. Ang buong buhay natin ay dapat nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Dapat tayo'y tumakas hindi lamang sa sexual immorality, kundi pati sa anumang uri ng idolatry. Ang pinakamabuting tanong sa bawat desisyon ay, maluluwalhati ba ang Diyos sa aking gagawin? Mga kapatid, ang tunay na layunin ng buhay Kristiyano ay hindi ang mapuri ang ating sarili, hindi upang makilala ang ating pangalan, hindi upang dumami ang ating tagumpay, kundi upang sa lahat ng ating ginagawa ay makita ng mga tao si Kristo. Kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay, kahit ang mga ordinaryong gawain ay nagiging pagsamba sa Diyos. Kapag ang ating buong buhay ay nakalaan sa Kanya, matutupad ang sinabi ni Pablo, anumang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Naway sa linggong ito ay matuto tayong mabuhay hindi para sa ating sarili, kundi para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Knowledge versus love. Ang kaalaman ba ay sapat? Tandaan, maraming Kristiyano ang gustong lumalim ang kanilang kaalaman sa Biblia, at tama naman iyon. Ngunit ipinapaalala ni Pablo na may isang bagay na mas mahalaga kaysa dami ng ating nalalaman. Ito ay ang pag-ibig. Maraming tao ang maraming alam sa Biblia, ngunit kulang sa pagmamahal. May mga taong kabisado ang mga propesiya, ngunit madaling magalit. May mga taong mahusay magturo, ngunit madaling manghusga. Ang tunay na kaalaman ay hindi lamang nakikita sa dami ng alam, kundi sa paraan ng ating pakikitungo sa kapwa. Basahin natin ang unang Korinto Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 3. Ngayon, tungkol sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman nating tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo, datapwat ang pag-ibig ay nagpapatibay. Kung iniisip ng sino man na siya'y may nalalamang anuman, ay hindi pa niya nalalaman ang nararapat niyang malaman. Datapwat kung ang sino man ay umiibig sa Diyos, siya'y nakikilala niya. Sa iglesia sa Korinto, ang isa sa pinagtatalunan ay tungkol sa pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Nahahating iglesia sa dalawang grupo. Unang grupo, may mga nagsasabi, wala namang kwenta ang Diyos-Diyusan, iisa lang naman ang Diyos, kaya pwede tayong kumain. Tama ang kanilang kaalaman, ngunit mali ang kanilang naging ugali. Bakit? Naging mapagmataas sila. Ang ikalawang grupo naman, may mga bagong mananampalataya na dati ay sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Kapag nakita nilang kumain ang ibang Kristiyano ng pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyusan, naiisip nila na pwede palang bumalik sa dati. Isa iyon sa dahilan kung bakit nasisira ang kanilang pananampalataya. Ang tanong, ano ba talaga ang problema? Hindi pagkain sa mga inihandog sa Diyos-Diyosan ang problema. Hindi rin kaalaman. Ang problema ay kulang sila sa pag-ibig. Bakit? Mas pinahahalagahan nila ang kanilang karapatan kaysa kapakanan ng kanilang kapatid. Knowledge can produce pride. Mahalaga ito. Sinabi ni Apostol Pablo, ang kaalaman ay nagpapalalo. Hindi lahat ng may alam ay mapagpakumbaba. Totoo po yan. Kapag ang kaalaman ay walang pag-ibig, nagiging dahilan ito ng pagmamataas, pagmamaliit sa kapwa, panghuhusga sa kapwa, at pagkakabahabahagi ng iglesia. Ngunit sa kabila naman nito, ang pag-ibig ay nagpapatibay. Sinabi ni Apostol Pablo sa talata, ang pag-ibig ay nagpapatibay. Totoo mga kapatid, ang pag-ibig ang nagpapalakas, nagpapagaling, nagpapatawad, at nagbubuklod sa iglesia. Ang taong may pag-ibig ay hindi nagtatanong ng ganito, asan ang karapatan ko? Kundi ang kanyang tanong, ano ba ang makabubuti sa aking kapatid?
Isa lang ang tunay na Diyos. Unang Korinto, Kapitulo 8, talatang 4 hanggang 6. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang Diyos liban sa iisa. Talatang 5, sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Talatang 6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanyang lahat ng mga bagay, at tayo sa Kanya, at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. Ipinapaalala ni Apostol Pablo na walang tunay na Diyos-Diyusan. Iisa lamang ang Diyos. Iisa lamang ang Panginoong Jesucristo. Ito ang parihong itinuturo maging sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 6, talatang 4 hanggang 5, sabi ay ganito, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Napakaganda ng pagkakasunod-sunod. Una, kilalanin ang tunay na Diyos. Pagkatapos, ibigin siya. Hindi sapat ang tamang doktrina. Kailangan ding may tamang puso, mga kapatid. Maraming bisis na nangyayari ito sa iglesia ngayon. May nagsasabing, ako ang mas maraming alam. Kabisado ko ang Daniel and Revelation. Matagal na ako sa pananampalataya. Mas marami akong nabasang aklat. Pero kung ang resulta ng kaalaman ay pagiging mayabang, pagiging mapanghusga, pagiging palaaway, at pagiging dahilan ng pagkakahati-hati, hindi iyan ang kaalamang gusto ng Diyos. Ang tunay na kaalaman ay laging may kasamang kababaang loob. Tandaan ang mahalagang aral dito. Hindi masama ang magkaroon ng maraming kaalaman. Gusto ng Diyos na lumalim tayo sa Kanyang salita. Ngunit, ang kaalaman na walang pag-ibig ay nagiging mapanganib. Kapag ang ating kaalaman ay ginagamit upang maliitin ang iba, nawawala ang tamang layunin nito. Ang tunay na kaalaman ay laging may kasamang pagmamahal. Tandaan ito. Habang lumalalim ang ating pagkaunawa sa Biblia, lalo rin dapat tayong maging mapagpakumbaba, maunawain at higit sa lahat, mapagmahal. Mas mahalaga ang kaligtasan ng kapatid kaysa ating personal na karapatan. Kung may bagay na maaaring makatisod sa iba, kahit alam nating hindi ito kasalanan, mas mabuting umiwas alang-alang sa pag-ibig. Mahalaga ito. Halimbawa, isipin mo ang isang doktor, napakarami niyang alam tungkol sa medisina. Ngunit kung bastos siya sa pasyente, walang malasakit at puro paninisi, maaaring tama ang diagnosis niya pero mali ang paraan ng kanyang pagtrato. Ganon din sa iglesia, hindi sapat na tama ang ating doktrina. Dapat makita rin ng mga tao ang pag-ibig ni Kristo sa ating buhay. Dito itinuturo ni Pablo na ang kaalaman ay mahalaga, ngunit ang pag-ibig ay mas mahalaga. Ang tunay na kaalaman ay hindi nagmamataas. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang nagtatanong kung ano ang tama, kundi kung ano ang makapagpapalakas sa kanyang kapatid. Ang lahat ng ating kaalaman ay dapat maghatid sa atin upang higit nating mahalin ang Diyos at ang ating kapwa. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, napakadaling dumami ang ating kaalaman. Marami tayong Bible studies, marami tayong napapanood sa social media, sa Facebook, sa YouTube at iba pa. Marami din tayong mga seminars at marami tayong mga theological books. Nandyan ang AI na sobrang daming kaalaman na naitutulong sa atin. Ngunit ang tanong ay hindi lamang gaano karami ang alam natin, kundi habang dumarami ang ating nalalaman, lalo ba akong nagiging katulad ni Kristo? Sapagkat ang tunay na kaalaman ay hindi lamang nagpapatalino. Ito ay nagpapabago ng ating puso. At kapag si Kristo ang nasa ating puso, ang ating kaalaman ay palaging sasamahan ng pag-ibig.
sigurado yan. Selfless love, napakaganda ito. Pag-ibig na handang isuko ang sariling karapatan. Mga kapatid, maraming tao ang marunong magsabi ng karapatan ko ito. At totoo naman, may mga bagay na talagang karapatan natin. Ngunit ipinapakita ni Pablo na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nagtatanong ng ano ang karapatan ko, kundi ano ang makakatulong sa gawain ng Diyos at sa aking kapwa. Alam po ninyo, minsan ang pinakamagandang paraan upang ipakita ang pag-ibig ay ang kusang pagsuko ng isang bagay na maaari naman nating ipaglaban. Subalit dahil sa pag-ibig, nagagawa nating magpaubaya. Kung ating babasahin ang unang Korinto 9:1-6, narito po ang mga mahalagang aral dito. Napapaloob sa mga talatang iyan na pagkatapos ipaliwanag ni Pablo ang tungkol sa knowledge at love sa chapter 8, nagbigay siya ng sariling halimbawa. Hindi lang siya nagturo, ipinakita niya mismo kung paano isinabuhay ang pag-ibig. Ano ang mga karapatan ni Pablo bilang apostol ayon sa talata? Ito ang mismong ginamit niyang halimbawa. Sa totoo lang, may mga karapatan si Pablo bilang lingkod ng Diyos. Isa-isahin natin ito. Una, karapatang suportahan siya ng iglesia. Mababasa natin ito sa unang Korinto 9:4. Wala baga kaming karapatang kumain at uminom? Ang ibig sabihin dito ay hindi lamang literal na pagkain. Ito ay tumutukoy sa financial support. Bilang apostol, may karapatan si Pablo na suportahan ng iglesia ang kanyang pangangailangan. Ganito rin ang ginagawa ng ibang mga apostol. Pangalawa, karapatang magkaroon ng asawang kasama sa ministeryo. Nabanggit niya ito sa talatang 5. Unang Korinto, Kapitulo 9, talatang 5. Wala baga kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya gaya ng iba't ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas. Ibig sabihin, may mga apostol na may asawa. Ginamit niyang halimbawa si Pedro. Tinawag niyang Cephas. Nandyan din si Aquila at Priscilla, Andronico at si Junia. May mga karapatan silang isama ang kanilang mga asawa sa ministeryo at suportahan din sila ng iglesia. Ngunit hindi ito ginawa ni Pablo. Puntahan muna natin ang ikatlo. Karapatang hindi na magtrabaho. Unang Korinto Kapitulo 9, talatang 6. O ako baga lamang at si Bernabe ang walang matuwid na magsitigil ng paggawa. Ibig sabihin, may karapatan si Pablo na ituon na lamang ang kanyang buong oras sa pangangaral. Ngunit pinili niyang magtrabaho bilang tent maker. Sa Gawa Kapitulo 18, talatang 3, mababasa natin ang ganito. At sapagkat ang hanap buhay niya ay gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila at sila'y nagsigawa sapagkat ang hanap buhay nila'y gumawa ng mga tulda. Ginawa niya ito upang walang makapagsabi na ginagamit lamang niya ang ministeryo para kumita. Bakit isinuko ni Pablo ang kanyang mga karapatang ito? Ito ang pinakamahalagang tanong. Hindi dahil mali tumanggap ng financial support sa mga kapatid sa iglesia. Hindi ito ipinagbabawal ng Diyos, kundi dahil mahal niya ang mga taong kanyang pinaglilingkuran. Ayaw niyang maging hadlang ang anumang bagay sa pagtanggap nila ng Ebanghelyo. Ayaw niyang atangan sila ng obligasyon. Samantala, sa ibang talata, tumanggap naman siya ng tulong sa mga taong hindi hirap sa buhay. Dito nakikita natin kung papaano binabalansin ni Apostol Pablo ang kanyang karanasan. Ibinabagay niya ito, depende sa kanyang mga kausap. Puntahan natin ang prinsipyo ng pag-ibig. Mga kapatid, may mga pagkakataon na tama tayo, may karapatan tayo. Ngunit kung ang paggamit ng ating karapatan ay magiging dahilan upang may matisod, may masaktan, o may lumayo kay Kristo, mas magandang piliin ng isang tunay na Kristiyano ang pagmamahal kaysa sariling karapatan. Alam po ninyo, hindi lahat ng tama ay dapat gawin. Ito ang malaking aral dito. May mga bagay na legal, tama, pinapahintulot,
Ngunit hindi lahat ay nakakabuti. Hindi lahat ay nakapagpapalakas ng pananampalataya ng iba. Isang napapanahong halimbawa, may isang miyembro ng iglesia na nagsasabing, "Karapatan kong magsuot ng gusto ko." Maaaring tama iyon. Ngunit kung ang kanyang pananamit ay nagiging dahilan upang makatisod, makagambala sa pagsamba o hindi magandang halimbawa, mas mabuting isuko ang sariling karapatan alang-alang sa kapakanan ng iba. Isa pang halimbawa, maring sabihin ng isang tao, "Karapatan kong magsalita ng totoo dahil yun ang tama." Ngunit ang tanong ay, paano mo ito sinasabi? Tandaan natin ito mga kapatid. Kung ang katotohanan ay ginagamit upang manghiya, manakit o magwasak, hindi na iyon ang Espiritu ni Kristo. Narito ang mga mahalagang aral. Una, may mga karapatan ang bawat mananampalataya. Hindi mali ang magkaroon ng karapatan. Maging si Pablo ay kinilala niya ang mga karapatang ito. Pangalawa, ngunit ang pag-ibig ay handang magsakripisyo. Ano ito? Ang tunay na pag-ibig ay hindi laging naghahanap ng sariling kapakinabangan. Handa itong magsakripisyo para sa ikabubuti ng iba. Pangatlo, ang ministeryo ay hindi tungkol sa sariling pakinabang. Maganda ito. Hindi ginamit ni Pablo ang ministeryo upang yumaman. Mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan ng mga tao kaysa kanyang sariling kaginhawahan. Pang-apat, ang pinakamahalaga ay ang pagsulong ng Ebanghelyo. Kung may isang bagay na maaring maging hadlang sa pangangaral ng Ebanghelyo, kahit ito ay ating karapatan, mas mabuting isuko ito alang-alang kay Kristo. Tanungin natin ang ating mga sarili. May mga pagkakataon bang nasasabi natin, "Karapatan ko ito"? Ngunit dahil sa ating ipinaglalaban, nasasaktan ang kapatid, nagkakaroon tayo ng kaaway, o humihina ang pagkakaisa ng iglesia. Kung meron nga, baka panahon ng sundin ang halimbawa ni Pablo. Hindi lahat ng maaari nating gawin ay kailangan nating gawin. Ulitin natin ito. Tinuturo ni Pablo na may mga karapatan ang bawat Kristiyano, ngunit ang pag-ibig ay mas mahalaga kaysa karapatan. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay handang magsakripisyo alang-alang sa kaligtasan ng iba. Ang pinakamataas na layunin ay hindi ang ipaglaban ang ating sarili, kundi ang maitaas si Kristo. Mga kapatid, ang mundo ngayon ay nagtuturo ng ganito. Ipaglaban mo ang karapatan mo. Ngunit si Jesus ay nagtuturo ng ibang landas. Iniwan niya ang kaluwalhatian ng langit, nagpakumbaba siya, naglingkod siya, at ibinigay niya maging ang kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan. Ganon din naman si Apostol Pablo. Bagamat marami siyang karapatan bilang apostol, kusa niya itong isinuko upang walang maging hadlang sa Ebanghelyo. Naway matutunan din natin ang ganitong uri ng pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi nauuna ang sarili, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos at ang ikabubuti ng kanyang kapwa. Kapag si Kristo ang ating halimbawa, magiging handa rin tayo magsabi ng ganito, "Hindi ang aking karapatan ang pinakamahalaga, kundi ang kaligtasan ng aking kapatid at ang ikaluluwalhati ng Diyos." Learning from the past. Matuto sa mga pagkakamali ng nakaraan. Ano naman ang magandang aral dito? Naririnig natin ang kasabihan, "Experience is the best teacher." Ngunit may mas magandang paraan kaysa dito. Hindi natin kailangang maranasan ang bawat pagkakamali bago tayo matuto. Maaari tayong matuto sa karanasan ng iba. Ito mismo ang gustong ituro ni Apostol Pablo. Bakit? Dahil ginamit niya ang kasaysayan ng Israel upang bigyan tayo ng babala. Ang mga nangyari sa kanila ay isinulat, hindi lamang para sa kanilang panahon, kundi para rin sa ating kapanahunan. Magaganda ang mababasa natin sa mga talatang ito. Unang Korinto 10:7 hanggang 11. Nakasaad dito ang mga ginawang paalala ni Apostol Pablo tungkol sa paglalakbay ng Israel mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako. Napakaraming pagpapala ang tinanggap nila mula sa Diyos. Ngunit sa kabila nito, marami pa rin sa kanila ang bumagsak sa kasalanan. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, huwag nating ulitin ang kanilang mga pagkakamali. Maraming mga pribilehiyo ang Israel.
Una, pinangunahan sila ng Diyos. Unang Korinto 10:1, sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. Sa araw, ang Diyos ang gumagabay sa kanila sa pamamagitan ng ulap. Sa gabi, haliging apoy ang kanilang gabay. Hindi sila pinabayaan ng Diyos kahit isang araw man lang. Pangalawa, tinawid nila ang dagat na pula. Unang Korinto 10:2, at lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Ito ay larawan ng ating bautismo. Iniwan nila ang lumang bahay ng pagkaalipin. Katulad ng mga Kristiyano, iniiwan natin ang lumang buhay ng kasalanan. Pangatlo, pinakain sila ng Diyos. Unang Korinto 10:3, at lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. Araw-araw kasi silang binibigyan ng mana. Hindi sila nagutom kailanman. Pinainom sila ng Diyos ayon sa unang Korinto 10:4. Nagbigay ang Diyos ng tubig mula sa bato. Sinabi ni Pablo na ang batong iyon ay sumisimbolo kay Kristo. Ipinapakita nito na si Kristo na mismo ang nag-aalaga sa kanyang bayan noon pa man. Ngunit sa kabila noon, ano ang nangyari? Sa kabila ng lahat ng mga pagpapalang iyon, marami pa rin sa kanila ang bumagsak. Ano ang aral mula sa kanila na matututunan natin? Una, kasalanan. Ito ay tungkol sa idolatry. Binanggit ito sa unang Korinto 10:7. Huwag din kayong maging mga mananamba sa mga Diyos-Diyusan. Naalala rito ni Pablo ang nangyari sa golden calf. Ito ay mababasa sa Exodus 32. Habang nasa bundok si Moises, gumawa sila ng ribultong gintong guya. Nakalimutan nila agad ang Diyos na nagligtas sa kanila. Pangalawa, sexual immorality. Unang Korinto 10:8, ang sabi, marami sa Israel ang nahulog sa immoralidad sa Baal Peor. Sa Bilang Kapitulo 25, nakasaad doon na sila'y nakisama sa mga babaeng pagano. At kasama nito ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kasalanan number 3, pagtukso sa Diyos. Ano naman ang ibig sabihin nito? Unang Korinto 10:9, ang sabi, paulit-ulit nilang sinubok ang pagtitiis ng Diyos. Lagi silang nagrereklamo, laging kulang ang kanilang pagtitiwala. At ang pang-apat na kasalanan ay ang pagiging reklamador. Unang Korinto 10, talatang 10, nihiwag din kayong mga bulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Imbis na magpasalamat, lagi silang nagrereklamo. Nakalimutan nila ang kabutihan ng Diyos. Bakit mabigat ang kanilang kasalanan? Ayon kay Pablo, dahil napakarami na nilang natanggap na biyaya. Mas malaki ang liwanag, mas malaki rin ang pananagutan. Hindi kasi sila nagkasala dahil hindi nila kilala ang Diyos. Nagkasala sila kahit nakita na nila ang 10 salot, paghahati ng dagat, nakakain sila ng mana, uminom ng tubig mula sa bato, at marami silang nakitang himala. Subalit, nagrereklamo pa rin sila. Ganito rin tayo ngayon mga kapatid. Mas marami pa nga tayong natatanggap na liwanag kaysa Israel noon. Meron tayong Biblia na pag-aaralan natin ang propesiya. Nandyan yung ating Sabbath School. Meron tayong Spirit of Prophecy. Sagana tayo sa sermon, seminars at mga napapanood sa social media. At napakarami nating resources. Ngunit ang tanong ay, namumuhay ba tayo ayon sa liwanag na alam natin? Merong babala si Apostol Pablo. Unang Korinto 10:12. Ang sabi dito, ang nag-aakalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Ito ang isa sa pinakamahalagang babala sa buong aklat. Hindi sinabi ni Pablo na mahihina lamang ang maaaring bumagsak, kundi pati mga taong iniisip na sila ay matatag. Bakit marami ang nag-aakalang matatag subalit bumabagsak? Maaring sabihin natin, bakit pa ako bumabagsak kung sinabi ng Diyos na hindi niya ako pababayaan?
Basahin natin ang kasunod na talata. Ang pangako ng Diyos. Unang Korinto 10:13. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya titising kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din naman ng tukso ay gagawa ng paraan upang ito'y inyong matiis. Hindi sinabi ng Diyos na hindi ka na matutukso. Ang sabi niya, kapag dumating ang tukso, gagawa ako ng paraan upang makalabas ka. Ibig sabihin, laging may exit, laging may paraan, laging may pagkakataong umiwas. Ngayon ang tanong ay, bakit tayo bumabagsak? Ang sagot ay, hindi kulang ang Diyos, kundi dahil maraming bisis na pinipili nating huwag dumaan sa daang palayo sa tukso na ibinigay niya. Minsan, nakikita natin ang panganib, pero nilalapitan pa rin natin ito. Alam nating mali, pero ipinagpapatuloy pa rin natin. Kaya hindi kulang ang biyaya ng Diyos. Minsan, kulang ang ating pagsunod. Ang kasaysayan ng Israel ay isinulat para maging babala sa atin. Hindi lamang ito history. Ito ay spiritual lesson para sa lahat ng Kristiyano. Pangalawa, ang maraming pribilehiyo ay hindi garantiya ng kaligtasan. Maraming himala ang nakita ng Israel, ngunit marami rin nawala dahil sa kanilang pagsuway. Pangatlo, ang pagmamataas ang simula ng pagbagsak. Kapag iniisip nating hindi na tayo matutukso, doon tayo nagiging pinakadelikado. At ang pang-apat, laging may paraan ang Diyos upang makaiwas tayo sa tukso. Hindi niya tayo iniiwang mag-isa, ngunit kailangan lamang nating piliing sumunod sa kanyang ibinigay na daan. Bilang mga Seventh-day Adventists, napakarami nating alam, ngunit hindi sapat ang maraming kaalaman. Ang tanong ay, namumuhay ba tayo ayon sa ating nalalaman? Nagpapasalamat ba tayo sa mga biyayang tinanggap natin? O katulad din ba tayo ng Israel na maraming pribilehiyo ngunit madalas ring nagrireklamo at sumusuway? Itinuro ni Pablo na ang kasaysayan ng Israel ay babala para sa atin. Ang mga himala at pagpapala ay hindi sapat kung walang pagsunod. Ang pagmamataas ay maaring magdala sa pagbagsak. Ang Diyos ay laging nagbibigay ng paraan upang makaiwas tayo sa tukso. Ang ating tungkulin ay piliing sundin ang kanyang mga daan. Mga kapatid, hindi nais ng Diyos na ulitin natin ang mga pagkakamali ng Israel. Hindi niya isinulat ang kanilang kasaysayan upang sila'y ating husgahan. Isinulat niya ito upang tayo'y matuto. Sa tuwing tayo ay natutukso, tandaan natin, may inihandang daan ang Diyos. Ang tanong ay, pipiliin ba nating sundan ang daang iyon? Kapag si Kristo ang ating lakas at ang kanyang salitang ating gabay, hindi natin kailangang matalo ng tukso. Sa halip, matututo tayo mula sa nakaraan at lalakad ng tapat hanggang sa kanyang pagbalik. Warning against idolatry. Tungkol naman sa babala laban sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ano ang aral dito? Kapag narinig natin ang salitang idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyusan, madalas ang pumapasok agad sa isip natin ay rebulto, larawan, anting-anting o mga paganong altar. Ngunit ayon sa Biblia, may mas malalim na kahulugan ang idolatry. Ang idol ay anumang bagay na pumapalit sa Diyos bilang sentro ng ating puso. Kaya kahit walang rebulto sa ating bahay, maaari pa rin tayong magkaroon ng idol sa ating mga buhay. Kung babasahin natin ang unang Korinto 10:14 hanggang 22, narito ang mga napapaloob na mensahe. Napapaloob sa mga talatang ito na sa panahon ni Pablo, maraming karne ang iniaalay mula sa mga Diyos-Diyusan bago ito ibinta sa pamilihan. Dito, nagkakaroon ng tanong ang mga Kristiyano, pwede bang kain ang karne na inihain sa Diyos-Diyusan? Ipinaliwanag ni Pablo ang dalawang magkaibang sitwasyon. Unang sitwasyon, pagkain sa bahay. Kung nakabili ka ng karne sa palengke at hindi mo alam kung ito ba ay naialay sa Diyos-Diyusan, maaari mo itong kainin ayon kay Pablo. Bakit? Dahil sinabi ni Pablo, unang Korinto 8:4, nalalaman nating ang Diyos-Diyusan sa sanglibutan ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, walang kapangyarihan ang rebulto. Hindi nagbabago ang karne dahil lamang inialay ito sa isang Diyos-Diyusan.
Ang ikalawang sitwasyon ay ito, tungkol sa pagpunta sa paganong pista. Ito ang pinagbabawal ni Pablo. Kapag ang isang Kristiyano ay kusang pumunta sa templo ng mga Diyos-Diyosan at nakisama sa kanilang pagsamba, hindi na iyon ang simpleng pagkain lamang. Ito ay pakikibahagi na sa kanilang pagsamba. Bakit ito ay delikado ayon kay Pablo? Unang Korinto 10 talatang 20. Ang kanilang inihain ay inihain la sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Napakabigat ng sinabi ni Pablo. Hindi niya sinasabing wala lang yun, kundi sa likod ng pagsamba sa Diyos-Diyosan ay may gawain si Satanas. Hindi pwedeng dalawang Panginoon. Binanggit niya ito sa unang Korinto 10 talatang 21. Ganito ang pagkakasabi. Hindi kayo makaiinom ng saro ng Panginoon at ng saro ng mga demonyo. Napakalinaw ng prinsipyo. Hindi maaaring sabay nating paglingkuran si Kristo at ang sanglibutan. Hindi maaaring kalahati kay Jesus, kalahati sa kasalanan. Hindi maaaring linggo para sa sarili, Sabat para sa Diyos. Gusto ng Diyos ang buong puso. Ito rin ang mababasa natin sa Mateo 6:24. Ang sabi ng Panginoon, walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Dito hindi sinabi ni Jesus na mahihirapan, kundi ang sabi niya, hindi maaari. Ulitin natin ito. Ano nga ang tunay na idolatry? Ang sagot ay hindi lamang rebolto. Ang idol ay anumang bagay na inuuna natin kaysa Diyos, higit nating mahal kaysa kay Kristo, o anumang kumukontrol ng ating buhay. May mga makabagong idol ngayon. Maaring hindi tayo lumuluhod sa rebolto, ngunit maaari tayong lumuhod sa pera kapag ang pera na ang pinakamahalaga kaysa pagsunod sa Diyos. Ganon din ang trabaho. Kapag handa tayong isa-isang tabi ang pagsamba at Sabat alang-alang sa trabaho. Nariyan ang social media. Kapag may marami tayong oras sa cellphone kaysa panalangin at pag-aaral ng Biblia, maging ang sariling ambisyon kapag ang pangarap natin ang nasusunod at hindi ang kalooban ng Diyos. Pati ang ating sarili kapag ang pinakamahalagang tanong ay ano ang gusto ko at hindi ang ano ang kalooban ng Diyos, nasa panganib ka na. May tinatawag na paninibugho ang Diyos. Binanggit din ito ni Apostol Pablo, unang Korinto 10:22. Ang sabi niya, pinagagalit baga natin ang Panginoon sa paninibugho. Mga kapatid, hindi ito paninibugho ng pagiging makasarili. Ito ay banal na paninibugho. Parang isang tapat na asawa. Ayaw ng Diyos na ibahagi natin ang ating puso sa iba. Hindi dahil makasarili siya, kundi dahil alam niyang siya lamang ang tunay na makapagbibigay ng buhay. Ano ang solusyong ibinigay ni Pablo? Binalikan niya ang dakilang utos ng lumang tipan. Ito ay mababasa sa Deuteronomio, Kapitulo 6, talatang 4 hanggang 5. Mababasa ang ganito. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso. Ang mga salitang ito ay sinabi din ni Jesus. Marcos 12:30 hanggang 31. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kapag puno ng pag-ibig ang ating puso para sa Diyos, wala nang espasyo para sa mga idol. Ang idolatry ay hindi lamang tungkol sa rebolto. Paulit-ulit nating sinasabi ito. Ito ay anumang bagay na pumapalit sa Diyos bilang sentro ng ating buhay. Hindi maaaring pagsabayin ang paglilingkod kay Kristo at sa sanglibutan. Pumili tayo kung sino ang ating paglilingkuran. Ang Diyos ay naghahangad ng buong puso, mga kapatid. Hindi kalahati, hindi minsanan, kundi buong puso. Ang tunay na pagsamba ay nakikita sa ating mga desisyon araw-araw. Tandaan natin ito, mga kapatid. Hindi lamang sa loob ng simbahan ang pagsamba, kundi sa ating pamumuhay. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang unang pumapasok sa isip ko pagkagising sa umaga? Ano ang pinaglalaanan ko ng oras, isip, lakas at pagmamahal? Kung ang sagot ay hindi si Kristo, baka may unti-unti nang pumapalit sa Kanya sa buhay natin. Kaya nga'y tinuro ni Pablo na ang mga Kristiyano ay dapat lumayo sa anumang uri ng idolatry.
Hindi maaring pagsabayin ang paglilingkod kay Kristo at sa anumang Diyos-Diyusan. Ang Diyos ay naghahangad ng ating buong puso. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang pag-awit o pagdalo sa iglesia, kundi ang pagpili kay Kristo sa bawat bahagi ng ating buhay. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, hindi na kailangan ni Satanas ng maraming ribulto upang ilayo tayo sa Diyos. Sapat na kung mailagay niya sa ating puso ang anumang bagay na mas mahalaga kay Jesus. Maaring ito ay pera, karera, libangan, social media, maging ang ating mga sariling kagustuhan. Ngunit ang tawag ng Diyos ay malinaw. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso. Kapag si Jesus ang tunay na hari ng ating puso, mawawala ang anumang puwang ng mga Diyos-Diyusan. Kapag siya lamang ang ating sinasamba, ang ating buong buhay ay magiging para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Overcoming idolatry. Paano nga ba mapagtagumpayan ang Diyos-Diyusan? Maraming tao ang nagtatanong, paano ko maiiwasan ang mga Diyos-Diyusan? Hindi sapat na alisin lamang ang rebulto. Hindi sapat na iwasan lamang ang maling gawain. Ang tunay na lunas sa idolatry ay ang magkaroon ng mas malalim na pag-ibig sa Diyos. Kapag si Kristo ang tunay na laman ng ating puso, wala nang puwang ang anumang Diyos-Diyusan. Marcos 10 talatang 17 hanggang 22 ang ganda ng mga napapaloob dito. At sa Marcos 12:28 hanggang 31. Sa chapter 8 naman sinabi ni Pablo, ang tunay na kaalaman ay dapat may kasamang pag-ibig. Ngayon naman ay pinakikilala niya kung paano natin mapagtatagumpayan ang mga Diyos-Diyusan. At ang sagot ay simple, ngunit napakalalim. Ito yung, mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. At pagkatapos, mahalin ang kapwa gaya ng ating mga sarili. May kwento tungkol sa mayamang binata. Marcos 10:17 hanggang 22. May isang mayamang lalaki ang lumapit kay Jesus. Mabuti siyang tao, masunurin siya sa maraming utos. Ngunit nang sabihin ni Jesus, ipagbili mo ang lahat ng iyong tinatangkilik at sumunod ka sa akin, umalis siyang malungkot. Hindi dahil masama ang magkaroon ng kayamanan, kundi dahil ang kanyang kayamanan ang naging Diyos ng kanyang buhay. Mas mahal niya ang kanyang mga ari-arian kaysa kay Kristo. Ano ang Diyos-Diyusan ng mayamang binata? Hindi ribulto, hindi larawan, hindi anting-anting. Ang kanyang Diyos-Diyusan ay ang kanyang kayamanan. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na hindi niya kayang sumunod. Tandaan ang dalawang dakilang utos. Marcos 12:28 hanggang 31. Sinabi ni Jesus, una, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ito rin ang ginamit ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 10. Paano ba ito in-apply ni Pablo? Sa unang Korinto 10:24, ang sabi, huwag hanapin ng sino man ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang sa kanyang kapwa. Ang tunay na Kristiyano ay hindi laging nagtatanong ng ano ang gusto ko, kundi ano ang makakabuti sa aking kapwa. Napakagandang pangitain ito. Hindi lahat ng tama ay nakakabuti, ang sabi sa unang Korinto 10:23. Ang wika ay ganito, lahat ng mga bagay ay matuwid, datapwat hindi lahat ay nakabubuti. May mga bagay na pinapayagan, ngunit hindi lahat ay nakapagpapalakas ng pananampalataya. Kung ang isang bagay ay nagiging dahilan ng pagkatisod ng iba, mas mabuting huwag na lamang gawin ito. Ang salitang gawin ang lahat para sa ikaluluwalhati ng Diyos sa unang Korinto 10:31. Kaya nga kung kayo nagsisikain o nagsisiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Napakagandang prinsipyo ito. Hindi lamang sa pagsamba, hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi sa lahat ng ating ginagawa. Anong ibig sabihin nito? Bago tayo gumawa ng isang bagay, maaari nating usisain. Maluluwalhati ba ang Diyos dito? Makakatulong ba ito sa aking kapwa? Mas mapapalapit ba ako kay Kristo? Kung ang sagot ay hindi, malamang hindi iyon ang kalooban ng Diyos. Ano ang tunay na solusyon sa Diyos-Diyusan? Hindi lamang pag-iwas, kundi pagpapalit
palitan ang pag-ibig sa sanglibutan ng mas malaking pag-ibig kay Kristo. Kapag si Jesus ang pinakamahal natin, unti-unting nawawala ang kapit ng mga Diyos-Diyusan sa ating buhay. Kapag mahal natin ang Diyos, hindi natin kailangang pilitin ang ating mga sariling umiwas sa kasalanan. Kusa mo itong iiwasan dahil ayaw mong masaktan ang Diyos na iyong iniibig. Ganon din sa relasyon. Kapag tunay mong mahal ang isang tao, iniiwasan mong gawin ang anumang makakasakit sa kanya. Ang idolatry o Diyos-Diyosan ay nagsisimula sa maling pag-ibig. Uulitin natin ito. Kapag mas mahal natin ang anumang bagay kaysa sa Diyos, nagiging Diyos-Diyosan na ito. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay nagbubunga ng pag-ibig sa kapwa. Hindi maaaring sabihin na mahal natin ang Diyos kung wala tayong malasakit sa iba. Ang bawat desisyon natin ay dapat magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Hindi lamang ang malalaking bagay, kundi pati ang mga simpleng ginagawa natin araw-araw. Ang pinakamahalagang halimbawa ay si Kristo. Hindi niya hinanap ang sariling kapakanan. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Tanungin natin ang ating mga sarili. Sa mga desisyon ko araw-araw, ano ang inuuna ko? Ang sarili ko, ang kaginhawahan ko, o ang kaluwalhatian ng Diyos? Kapag natutunan nating unahin ang Diyos at ang kapakanan ng ating kapwa, unti-unting mawawala ang anumang Diyos-Diyusan sa ating mga puso. Itinuturo ni Pablo na ang tunay na lunas sa Diyos-Diyusan ay ang pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos ay nakikita sa pag-ibig sa kapwa. Sinabi din niya na hindi lahat ng pinapahintulot ay nakabubuti. Ang bawat ginagawa ng isang Kristiyano ay dapat magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang halimbawa natin ay si Jesus na hindi hinanap ang kanyang sarili, kundi ang kaligtasan ng marami. Mga kapatid, ang pinakamalaking tanong sa buhay ay hindi lamang ano ang bawal, kundi sino ang pinakamamahal ko. Kung si Jesus ang tunay na hari ng ating puso, ang ating mga desisyon, ang ating mga pananalita, ang ating mga relasyon at ang ating buong pamumuhay ay magiging para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya sa bawat araw, itanong natin sa ating sarili, ang gagawin ko ba ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Kapag ang sagot ay oo, makakatiyak tayo na lumalakad nga tayo sa landas na nais ng Panginoon. Ang salitang lahat ay para sa ikaluwalhati ng Diyos ay napakahalaga. Kaya nga sa buong linggong ito, iisang malaking katotohanan ang paulit-ulit na itinuturo ni Apostol Pablo. Ang hindi sapat na alam natin ang katotohanan. Hindi sapat na mayroon tayong tamang doktrina. Hindi sapat na alam natin kung ano ang tama at mali. Ang pinakamahalaga ay ang ating buong buhay ay magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Ito ang tunay na layunin ng isang Kristiyano. May mahalagang mensahe si Mrs. White. Ang sabi niya, lahat ng tunay na umiibig sa Diyos ay titigil sa pagsamba sa sarili. Idolatry of self. Napakaganda ng pahayag na ito. Kadalasan kasi kapag naririnig natin ang salitang idolatry, ribulto agad ang ating iniisip. Ngunit maging si Ellen White ay nagsabi na ang pinakamalaking idol or Diyos-Diyusan ay ang ating sarili. Kapag ang lagi nating inuuna ay yung gusto ko, kaginhawahan ko, kapakanan ko, kaligayahan ko, unti-unti nang nauupo ang sarili sa trono na para lamang sa Diyos. Sinabi rin niya, sa pamamagitan ng Diyos-Diyusan, hindi lamang ang pagsamba sa rebulto ang tinutukoy ni Pablo, kundi pati ang self-serving, love of ease, at gratification of appetite and passion. Ibig sabihin, maaari tayong maging idolater kahit wala tayong rebulto kapag ang pinakamahalaga sa atin ay sariling kaginhawahan, sariling kasiyahan, sariling kagustuhan, pagkain, bisyo o anumang laman ng mundo. Maaari ng iyon ang ating Diyos-Diyusan. Meron pa siyang sinabi, kung may isang bagay na may karapatan kang gawin, ngunit magiging hadlang ito sa gawain ng Diyos, huwag mo na itong gawin. Napakalino ng prinsipyong ito. Hindi lahat ng pinapayagan ay dapat gawin. Hindi lahat ng legal ay nakabubuti. Parang mga Kristiyano, hindi lamang natin iniisip ang ating sarili.
iniisip din natin ang epekto ng ating ginagawa sa ibang tao. Mga kapatid, ano ang natutunan natin sa buong linggong ito? Sa loob ng 6 na araw, napakaraming mahalagang aral ang ibinigay ni Pablo. Natutunan natin na ang kaalaman na walang pag-ibig ay maaaring makasira sa kapwa. Ang tunay na kaalaman ay nagbubunga ng pagmamahal. Natutunan natin kay Pablo na handa niyang isuko ang kanyang mga karapatan alang-alang sa ikabubuti ng iba at sa pagsulong ng Ebanghelyo. Natutunan natin na ang kasaysayan ng Israel ay sinulat upang tayo ay matuto. Hindi kailangang maulit sa atin ang kanilang mga pagkakamali. Warning against idolatry. Natutunan natin na ang idol ay hindi lamang rebulto, kundi anumang pumapalit sa Diyos bilang pinakamahalaga sa ating puso, iyan ay nagiging Diyos-Diyusan. Overcoming idolatry. Natutunan natin na ang pinakamabisang paraan upang mapagtagumpayan ang idolatry ay ang mahalin ang Diyos ng higit sa lahat at mahalin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili. Kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng aral ngayong linggo, isa lang ang mensahe. Lahat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ating pagkain, trabaho, pamilya, ministeryo, relasyon, pag-aaral at buong buhay ay dapat magpakita ng kaluwalhatian ni Kristo. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili, nabubuhay tayo para sa Diyos. Mga kapatid, sa mundong ito, napakaraming bagay ang gustong umagaw ng ating puso. Ngunit ang tanong ay, sino ang tunay na hari ng ating puso? Kaya mga kapatid, ang Diyos ay hindi naghahanap ng mga taong perpekto. Ang hinahanap niya ay mga taong handang isuko ang kanilang sarili kay Kristo. Kung mahal natin ang Diyos ng higit sa lahat, mamahalin din natin ang ating kapwa. Kung mahal natin ang ating kapwa, iiwasan nating maging sanhi ng kanilang pagkatisod. Kung si Kristo ang sentro ng ating buhay, wala nang puwang para sa anumang Diyos-Diyusan. Mga kapatid, sa pagtatapos ng ating pag-aaral ngayong linggo, isang tanong ang nais na maiwan sa ating lahat. Kung dumating ang Panginoon ngayon, masasabi ba nating ang ating buhay ay tunay na para sa Kanyang kaluwalhatian? Ngunit lahat tayo ay tinawag na maging tapat kung saan tayo inilagay ng Diyos. Sa ating tahanan, sa ating trabaho, sa ating paaralan, sa ating negosyo, lalo na sa ating iglesia. At sa bawat taong ating nakakasalamuha, ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang nagtatanong ng ano ang gusto ko, kundi paano ko maluluwalhati ang Diyos sa aking ginagawa. Naway maging panalangin nating lahat ng sinabi ni Apostol Pablo. Kaya nga kung kayo nagsisikain o nagsisiinom o ano man ang inyong ginagawa, ay gawin ninyong lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. At tulad ni na Apostol Pablo, naway ang buong buhay natin ay maging isang buhay na patotoo na ang lahat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sundan niyo ako bilang panghuwakas na panalangin. Panginoon, Ikaw lamang ang nais kong maitaas. Alisin mo ang anumang Diyos-Diyusan sa aking puso. Turuan mo akong gawin ang lahat. Turuan mo akong gawin ang lahat sa aking salita, sa aking gawa, at sa aking buong buhay para lamang sa iyong kaluwalhatian. Sapagkat tunay na ang lahat ay nais kong gawin alang-alang sa pagluwalhati sa iyo. Salamat Panginoon sa pagtugon sa aming mga dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ikaw ay kaniyang tinatawagan. Puso mo'y buksan, huwag kang maglinlangan, sapagkat sa lupang ito'y wala katiyakan. Pangako niya'y ating panghawakan. Huwag pumayag na ika'y maiwan. Mundong ito'y
katapusan ng buhay sa lupa'y di tiyak. Mundo'y patungo sa pagkawasak. Panginoon, ang tanging pag-asa, ang ating tanging tagapagligtas. Tinatawag ka ng Panginoon, tawag na puno ng pagmamahal. Nangangako siya sa iyo ngayon, huwag mong sayangin ang panahon. Buhay sa mundo'y walang halaga kung hindi mo siya kasama. Bawat hakbang walang katiyakan, buhay ay walang kapayapaan. Ngayon ang tamang oras, huwag mong hintayin ang bukas. Hirang na buhay, di alam ang wakas. Kaya tanggapin ngayon ang tagapagligtas. Tatanggapin kita, O Panginoon, maglilingkod sa'yo mula ngayon. Habang nabubuhay sa buong panahon, buhay ko'y iaalay bilang aking tugon.